Hindi ko sa inyong paglalaro. Okay lang naman siya ngayon. He's not in the mood. Naiirita siya sa kuko niya eh. So, inupit namin. Pinahiram kami ng guarda ng nail cutter. Kuko. And then we spend time pag bumili siya haip. Parang siya file. Kapol. Oh, yes, yes, yes. Nail file. And then, sabi ko nga, he's not in the mood. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling kabili. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Oh. Okay, so sabi niya, Pakalungkot naman yan. Oo. sabi niya, kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, huwag na daw iuwi yung kanya katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito yung ashes daw. Yung kanya. And then, sabi ko, discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, so anong mangyayari dito kung kunwari hindi namin sundin yung sabihin mo na i-cremate ka. Sabi ko, ilibing na namin dito sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko, kung pumultuhin kita o hindi. So, yun yung discussion na yun. How did you feel po nung nagganyan si Tatay Digo? Kami, nalulungkot kayo. Yeah. Daming gusto na umiyak. Yeah. Well, natural din naman na siguro yung sa 8 years old, no? Na mag-isip na ganon. So, and mabuti na rin yun na alam natin lahat kung ano yung kanyang last wishes para magagawa yun pag nangyari. Are you prepared for that, Vice President? Ang objection ko lang is hindi nga ako pro-cremation. So, ang takot ko lang din is baka multuhin niya ako pag isinagag yung kanya kapilit na pagpang-cremation. So, yeah. Ma'am, once again, you've proven you're a woman of steel kasi yung dalawa mong kapatid na lalaki, very emotional pag nagkaganyan na si Tatay Digo. Where do you get the strength? Well, galing din siguro kay PRD na, diba, turo niya. Ilang beses ko na rin nasabi na turo niya talaga na huwag umiyak. In fact, isang beses na bumisita kami dyan, na umiyak si Kitty, ay nagalitan pa niya na hindi niya useless yung mga lupa. Meron ba siyang request meanwhile? Wala. Yun, yung pagputol ng kuko niya, ni-request yun. And then, itak naman. Kanina, nag-request siya ng Coke Zero naman. Nabili niya naman po doon. Yes, nabigay ko naman yung Coke Zero. But I think, kasi hindi na ata siya ina-allow ng Coke Zero. So, nagsisikreto siya doon sa visitor center. Yeah. Pasaway ito yung Coke Zero. Nasabi ma'am ni Ma'am Elizabeth na tinigil na lahat ng gamot. Is that because wala na siyang sakit or? Hindi ko alam kung ano ni ma'am. Sinabi. Hindi ko alam kung ano napag-usapan nila. Mother. Hindi din namin napag-usapan din kasi kanina yung kanyang health. Pero sa nakita ko naman, umayak siya, sobrang payat lang talaga niya. Siya na. Tsaka namansin ko kanina, hindi ko na pinensyon kasi maganda yung food niya. Maganda yung cookies niya. Ako nag-therapy dito. Hindi ko nga alam eh. Maganda yung cookies niya. Kasi pumayat siya, di ba? So, you would expect na maglaylay ba? Hindi eh. Tight yung... Firm. Para siyang Volterra eh. Firm. Yung tight yung kanyang dito. Tsaka firm. Tapos yung kanyang wrinkles nandito lang sa noo eh. Pero ma'am, yung picture dyan, By hindi siya... skincare siguro sa loob na hindi natin alam. Ma'am, yung picture, hindi na yun ganun siya kaano. Hindi lang. Okay. Fresh. Ma'am, would it be possible for the Filipino people to even have a glimpse through a picture kay PRRD, ma'am? We will ask the lawyers
Oo, if that is even allowed. And then we'll ask them to take a photo kung i-allow. Sa politika po, wala kayo napag-usapan sa politika? Wala naman, nabanggit ko lang sa kanya na chairman niya, Ms. Wad, is in Davao City, si chairman. And then sabi niya na paabot daw sa kanya yung well-wishes niya. Nag-usap din kami kasi kailangan katawagan yung anak ni chairman niya, Ms. Wad. And then, yun lang ang na-discuss namin. And one other, Dabawenyo na namatay, discuss natin. And then of course, yung, father ni Mans, then kasi ni, Pierre D. Discuss natin. Well, kailan po ang susunod yung bisita? Tomorrow, may bisita kami. Ito ko lang yung check. Kasi today is 1:30 to 3, no? Bukas is... Alas 2. Ito ba? 2 to 3:30. Ay, sorry, Wednesday, no? Yes, ma'am. 3 to 4:30. 3 to 4:30. So late tayo po. July 9, no? Yes. 3 to 4:30. Hindi ba nag-work po yung usual charm ninyo sa kanya na pag nakikita kayo, he lightens up? Wala today eh. I think si Tanasis ata yung kinainisan niya eh. Bakit to? Nandito pala si Atty. Mans. Dito pala si Atty. Mans. Hindi namin alam na nandito ka pala. So nakapasok Hi, si sir. Atty. Mans. Oo, kami yung partners. Kaya nga, I was going to ask asan sa bakit sa pero. Wala. Manasa rin na yun. Can I ask a question on a different matter? What's your reaction to alias Rene recanting his previous statements against you, your father, and Pastor Kibuloy, and now he allegedly said, or actually stated na binayaran siya ni Senator Risa Hontiveros, ma'am? Yes, that is a very serious accusation, and it should be answered, no? Clearly kung ano ba talaga ang nangyari. And kung sa tingin ni alias Rene na dapat siya ay mag-file din ng kaso, ay dapat gawin niya din yun. Para nasasabi niya yung totoo sa loob ng korte at nakakasagot din ng maayos yung mga akusado sa loob din ng korte. Nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly, no? In fact, meron pa nga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses ko noon ng ICC doon sa isang bahay kung saan siya pinatira sa Hontiveros. Is that a reason for concern po na allegedly tanim ebidensya, tanim testigo, tapos meron siyang mga nakasama rin na mga testigo na dadalhin dito sa ICC na posibleng tanim testigo rin? Oh, yes. Of course, oo. In fact, sinabihan ko din ng lawyer ni President Duterte na meron nga ang gano'n na statement yung witness against Pastor Kibuloy na ngayon ay nagsasabi na hindi totoo yung mga sinabi niya. Sinabi niya na nakasama niya sa tirahan mga witnesses ng ICC. Yung minsan po, in-advise niyo si Kong Pulong to seek the speakership. Ano kong status po? Ay, hindi ko alam sa kanya. Hindi ko alam sa kanya kasi seryosohin niya yung suggestion ko. But, wala pa kasi ako balita kung ano gagawin niya. Wala kayong balita kung sinong incoming speaker, incoming Senate President? Wala akong balita with the Senate and the House of Representatives. On another question, ma'am, what do you have to say or react to when 42% of Filipinos are not favorable to the impeachment case filed against you and 38% only agrees? Does this mean that dapat ibasura na nila yung impeachment complaints with respect doon sa mga senators?
Well, siguro marami sa ating mga kababayan, no, naiintindihan kung ano yung ginagawa laban sa akin at sa aming pamilya. It's a pure political persecution at harassment. Dapat bang ibasura? Tingnan ng mga senator judges yung mga arguments na dahil marami kami um, mga solid legal arguments kung bakit dapat i-dismiss ito impeachment complaint. Aabutan niyo ba ho yung first day ng impeachment pag-uwi niyo or wala pa kayo on the first day of the um, right after the right before the SONA? Will you be home? Hindi. Wala ako. Wala pa ako. Right before SONA. So, hindi pa ako makakauwi. In any event, nandun naman na yung lawyers and they're continually preparing the witnesses, our witnesses, for the impeachment and continually gathering the pieces of evidence needed. Last question po, no? May mga lumalabas sa balita na meron na raw silang copy ng mga bank accounts niyo. Are you going to file legal action against those na pupukan ng mga bank statements niyo illegally? Wala man ako pinakailan ng kaso. Lahat ng mga liabilities na libas, na kaso, lahat ng harassment. Pinapasudyos ko na yan kasi sa tingin ko naman mas matindig ang galit ng Diyos no kapag po natin. Sa bank accounts, inaantay ko na magkaroon ng trial wherein doon ko sasagutin yung mga question about sa bank accounts. Dahil sa ngayon naman, yun nga, illegal yung pagkuha nila na information with regard to bank accounts. So, wala akong obligasyon na sumagot sa kanila. Pero kung hindi ba tuloy yung impeachment, I will endeavor na umupo para sagutin yung mga allegations nila sa impeachment. Through the public. Meron pa kayong tanong? Anyone? Nag-ask na rin ako kay opinion ni Congressman Colong. Yun po, opinion lang po. Sa bahay ni tatay sa Bentay Bakit. Ito po opinion. Opinion ko as a lawyer, kasi I think na-acquire yung property during sa live-in nila and PRC. And so it is ang status nun is co-ownership. Kaya niya siguro ibenta yung kanyang share pero hindi na pwedeng maibenta yung kay PRC. And depende na rin yon sa mapapag-usapan nila dalawa ni Hanilet at ni President Duterte kung anong gagawin nila sa bahay. As a lawyer yun, no? As a daughter, iniisip ko lang kung saan natitira si Pangulong Duterte kung benta nila siya the house. Yun ang isa sa mga concerns namin. Yung mag-say interest kay Ma'am Isabel. That's what Congressman Colong said. Oo, may nabanggit na si Mama na na ganyan, na pwede naman dun sa bahay. Well, sana, depende yun sa mapag-usapan ni Hanilet at yung President Duterte kasi silang dalawa na pinilihan. Ma'am Showbiz, since tatanggapin siya ni Ma'am Elizabeth, is there reconciliation in the office? Walang reconciliation. Walang reconciliation. Ano lang, sabi ni Mama, okay naman daw na bumisita yung mga girlfriends. Walang problema sa... Grabe, no? Okay. Ayaw niyo ba yung papa? Love ko na si Ayan, ma. Ma'am, meron bang Wala na sigurong parang friendship yung kanila. Sport. Parang sport. Ano, ma'am? Oh. Sport ang tawag dyan. Ay malay natin, baka ma'am niya, kasalan of the century paglabas si Tatay Digong. Pag-awayan ng Well, hindi ko na rin i-advise na magpakasal sila. Ikaw, flower girl, ma'am. Yun. Anyone else? Advice, yun. Yes. Hello po, DP. I'm po from GMA Integrated News.
Hindi ko po naabutan yung first part ng inyong ng inyong pahayag. Pero gusto ko pong tanungin kayo regarding din sa impeachment po nila. Kasi meron pong sinabi si Senator Zubiri na witch hunt daw po yung impeachment trial sa inyo. Pero meron pong kumbaga, remark naman si Congresswoman Denina. Ang sabi po niya, unfair daw po na sa witch hunt po lang dahil daw yung sa gravity ng allegations against you. So ano po ang comment ninyo dun sa mga pahayag na yun na witch hunt daw po yung impeachment and then wala na po basehan yung pagiging witch hunt na yun? Ayoko na lang sumali siguro sa sagutan, no? Ni De Lima at ni Senator Zubiri. But matagal ko naman na sinasabi, nakikita din naman ng tao, ng mga kababayan natin yung timelines, no, kung paano sila umabot sa impeachment at alam naman natin na ano talaga ito. This is a race for presidential elections of year 20. Ma'am, meron bang mensahe ang aming pinakamamahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa taong bayan? Sabi niya kanina, no guts, no glory daw. So, Yan na. Narinig nyo yan, ha? Kailangan no guts. glory. Yeah. VP, ikaw, meron ka bang mensahe para sa taong bayan? Bayan natin. Unang-una, lagi talaga paulit-ulit ay ang aking pagpapasalamat. Siyempre, nagpapasalamat ako sa inyo, no? Dahil sa pagpapakita ninyo ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Actually, nagtanong din siya kanina. Sabi niya, may tao pa ba sa labas nag-aantay? Sabi ko, oo, meron. And yung isa, nakasama namin sa bus, nagka-plug late, si ma'am. Kinakanta ko sa kanya. Napangiti siya. Oh. Tapos, yun, nagpasalamat kami sa nagdarasal. Nagpapasalamat kami. Sobrang dami nun. Kapakailan lang nakatanggap ako na perpetual mass card para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, may bibili lang ganun para sa kanya. At yung nandyan pa rin yung Kasi nabanggit niyo po yung kahapon pa tayo sa interview ni Atty. Harry na skin and bones na raw po yung itsura po ngayon ni former president. Meron po ba itong kumbaga parang medical condition or parang meron po ba binanggit yung mga doktor doon sa loob ng kulungan? Kung ano po yung condition or kung meron nga po bang conditions ni former president at bakit ganun po yung naging katayuan niya for the past 3 months po na nakakulong dito sa nabanggit ng mama ko, no, na skin and bones siya, and nag-elaborate ako kahapon kung ano yung sabihin nun. Sobra yung kanyang pagpayat. Yung nakikita ninyo doon ngayon, hindi na siya ganyan at all. No? Mukha siyang may sakit, pero clearly wala naman din siguro siyang sakit kasi wala namang sinasabi na urgent na yung medical officer sa amin. Sa tingin ko lang, yung weight loss niya ay dahil posible. Yung una-una, loss of appetite dahil na hindi siya sanay sa pagkain. At pangalawa, baka din kasi kinokontrol nung medical officer yung kain niya. Kasi diabetic Pangulong. Ma'am, sa pa rin po yung sa prosecution naman po, naglabas na po sila ng 12, o nagbigay na po sa defense yung 12 batch ng evidence. Napag-usapan niyo na po ba ito ni Attorney Kaufman? Kung ano po yung magiging susunod na hakbang sa mga dokumento na binigay po ng prosecution? Malamang pag-uusapan nila, kasi kapasok lang nung lawyer, no? At saka yung assistant niya doon sa loob na yun. So malamang pag-usapan nila yun. Meron po kayong access din sa document niyo? Nakita po ba niyo? Yung access ko ay pareho lang sa lahat. Kung ano yung nakapublish sa ICC website, yun lang din ang nakikita ko ng mga documents sa case. Ma'am, She they gave have... all the medicine he need.
I'm sure, oo, I'm sure he is given the medicines he needs dahil merong medical officer in charge sa kanya sa Okay, ma'am, do you have time for photos? Okay, can we fall in line na lang? Yung mga first-timers, pumili na kayo agad. Mga first-timers, una na kayo, bilis. Maraming first-timers. Mga first-timers, please. Go.